Naku po, bago pa pumutok ang araw mga kois mga gaya, si Yormisco Moreno na mahagi o namigay na po ng pamaskong handog o food box sa ating mga kababayang Manileño dyan sa Maynila mga kois. Grabe itong Yormisco Moreno natin, kaya hindi na yata ito natutulog ka partida, linggo pa yan mga kois mga gayas. Bago pa pumutok ang araw, ayan na si Yormisco Moreno na migay na po ng pamasko. Malala po kasi natin nung nakaraang administrasyon sa araw ng linggo. Zumba po yung dinadali. Tapos milyones pa yung budget Pero kakaiba yung Yormisco Moreno natin mga kois mga guys. Dahil dyan mo makikita talaga yung talagang initiative, yung pagmamahal sa kanyang bayan, sa kanyang constituents mga kois mga gayas. Kasi kung isipin mo, hindi na po trabaho talaga ni Yormisco Moreno yan. Kayang yakang-yaka na po yan sa kanyang mga tauhan o sa mga barangay. Pero talaga, para naman po lumakas ang loob. Ayan, lumakas ang loob po ng mga employee dyan sa City of Manila, mapabarangay man o LGU. Andyan po si Yormisco Moreno at si Ma'am Chi at Chinsa. Kasama yung mga city councilors. Sino bang hindi gaganahan magtrabaho niyan? Kaya kahit linggo, partida pa yan kung andyan po ang ating puting Yormisco Moreno, mga kois, mga gayas. So, kakaiba. Kakaiba sa lahat ng kakaiba ang ating puting Yormisco Moreno, mga kois, mga gayas. Hindi kumpara yung basta mayor na, tatawagin ka lang ng mayor ba? Tapos wala kang ginagawa, papabaya mo lang sa inyong mga tauhan. Yung iba natutulunggis pa, nakukurakot pa. Imbis na food boxes, makukurakot pa. Kasi hindi natututukan ng isang mayor, ng isang leader. Kaya po, doon po talaga mag-umpisa yung corruption. Pag talaga yung leader na walang pakialam ba, talagang matutulunggis siya. Dyan sa City of Manila, Yormisco Moreno nakatuto kasi palagi mga kois, mga gayas, paano matutulunggis? Paano maisahan? Kasi andyan po, hands-on po ang ating buting Yormisco Moreno. Yan po tinatawag na malasakit plus initiative mga kois, mga gayas ang isang Yormisco Moreno na the only one talaga, walang katulad mga kois, mga gayas. Beruin mo, hindi po araw ng trabaho yan. Yung Sabado, ito rin nung Sabado, ayan po yung Jones Bridge na yan, nagpapailaw po ang ating buting Yormisco Moreno. Overtime na yan Kasi alas 5 4:30 o 5 PM lang po yung trabaho ng isang gobyerno. Pero yung isang buting Yormisco Moreno natin, talagang ngayon tinatawag niyang pamalang 24/7. At kaya po marami po nakalawit ng mga tulunggis dyan sa City of Manila dahil po sa programa na 24/7 na pamalaang lungsod ng Manila ni Yormisco Moreno. Kaya talaga dehens po talaga matutulunggis ang ating buting Yormisco Moreno. Yan sana po ang magandang ihemplo sa buong Pilipinas. Pag isa kang leader, dapat hands-on ka, nakatuto ka sa inyong trabaho. Kahit sa araw na hindi, sa araw ng weekend, andyan pa rin. Pag natututukan mo talaga yung trabaho na dapat talaga sa taong bayan, talagang hindi ka po 100%, 100% hindi ka matutulunggis talaga. Kung ito pa yata yung presidente natin ngayon ay naku po. Siguro talaga walang mga flood control scandal na yan o kahit anong mga korupsyon na nagaganap sa gobyerno. Kasi alam niya yung mga pangyayari, hands-on nakatutok palagi, alam ang gagawin, may initiative, ayan. Talagang dyan mo makikita pag may yung intention mo talaga ay sa pagsisilbi o public servant sa taong bayan. Pagsisilbi sa taong bayan, kung intention mo lang talaga. Yung iba kasi tumatakbo lang o magiging politiko lang dahil may sariling interest. Anong interest? Yung pagnanakaw sa kaba ng gobyerno, nagbabawal na teknik. Alam naman po natin si Yormisco Moreno, kahit nasa sariling bulsa niya, bumubunot yan. Para maitulong po sa nangangailangan mga kois, mga gayas. Kaya yung mga nagsasabi na tulunggis daw o
ang ating buting Yorme Isko Moreno, tulunggis daw, tapos kawatan daw, boy binta, yung mga pinagsasabi nila mga kois, mga gayas, talaga hindi mo makikita sa katawan ng ating buting Yorme Isko Moreno mga kois, mga gayas eh. Talagang obvious na paninira po yun dahil ayan naman po yung transparency, kitang-kita po lahat ng mga ginagawa ni Yorme Isko Moreno dyan sa City of Maynila. So paano na masasabi nila na tulunggis ang ating buting Yorme Isko Moreno kung andyan mo makita mo naman yung transparency, kung may papasok ng malaking pira sa Manila, ayan po nakalahad, naka-live, at kung may gagastusin naman, ayan din po naka-live din po kundi sa Manila Public Office, andyan po sa sarili niyang Facebook page account. So yung mga nagsasabi ng mga hindi maganda o mga kritiko ni Yorme Isko Moreno, lahat yun paninira lang po. Hindi po nila kasi matulunggis ang ating buting Yorme Isko Moreno kasi especially yung mga Manileño, kitang-kita nila kasi kung paano po o gaano po magtrabaho ang ating buting Yorme Isko Moreno mga kois, mga gayas biruin mo, yung panahon niya 2019 to 2022, grabe ang sigla ng City of Manila, maliwanag, malinis. Ngunit itong pag-upo ng nakaraang administrasyon, ayun, bumalik sa kalagyutan yung City of Manila. So ngayon, ayan naman po, unti-unti na pong umaangat yung ekonomiya sa City of Manila. Pero yung kalinisan, nako po, isang linggo lang po, dinali ng ating buting Yorme Isko Moreno na matagal ng problema sa nakarang administrasyon. Ang kita mo, yung difference mga kuis, mga gayas. O yung mga may pailaw na yan nung 2019 hanggang 2022 mga sa Roas Boulevard, maliwanag yan. Nung pag-upo sa nakarang administrasyon, biglang dumilim po halos ang City of Manila. Pero saglit lang naman dahil mag 6 months pa lang ang ating buting Yorme Isko Moreno bilang isang mayor o Yorme din sa City of Manila, ay mabilis pong bumalik yung liwanag ng City of Manila. Once na maliwanag po yung isang City of Manila, siyempre naman po talaga, sino bang gagawa ng katulunggisan, pang hold up, walang madilim na area. Lahat naman siguro, especially pag nakikita ni Yorme Isko Moreno na maraming tao dito, na sa lugar na ito maraming dumadaan, talagang papailawan po yan. Para talaga ma-ibsan. Hindi man natin masabing 100%, but 99% po ay talaga pong yung kriminalidad dyan sa City of Manila ay bumaba po dahil sa pamumuno ni Yorme Isko Moreno. Pero nung nakaraang administrasyon, ako po, number 1 po tayo sa number 2, number 3, number 1 o number 3 po tayo sa buong bansa pa talaga mga kuis, mga gayas. Napakadelikadong syudad sa buong sa Asia, yung Maynila, sa nakarang administrasyon. Pero ang bilis lang po, ang bilis lang po napabango. Bumalik po yung tiwala ng mga negosyante dyan sa City of Manila dahil alam po nila na talagang kikita din sila at hindi po matutulunggis ng mga politiko. Kasi yung mostly naman po kasi yung ibang mga lugar ayawan po ng mga businessman. Bakit? Marami pong tinatawag nilang kumpadrino, padrino, yung mga padrino na yan. Siyempre si Idi at Pate pasok doon, kikita doon. Sa City of Manila, wala, basta kumuha ka lang dyan ng tamang proseso, permit, makakapagnegosyo ka na wala kang ibang babayaran na mga Idi at Pate, kundi babayaran mo yung permit mo lang dyan sa City Hall. So talagang believe po talaga, especially yung mga ibang mga bansa o bayan ay talagang mabisita talaga nila ng ating buting Yorme Isko Moreno, yung mga ambasador. Naku po, na nagbalikan po sila pagbisita sa City of Manila nung pag-upo ng ating buting Yorme Isko Moreno. Kaya marami po tayong nababasa doon po sa komento nung hindi pa pumutok ang araw si Yorme Isko Moreno, namimigay na, hindi nagsusumba karaan administration kasi pag linggo nagsusumba Yorme Isko Moreno hindi pagkain po ang nilahad para sa taong bayan. Marami tayong nababasa na komento dito, sana
sa lugar din namin. Yung iba naman po sinasabi, makalipat na nga sa City of Manila. Kasi talagang hindi sila pinabayaan. Mahal na mahal sila ng ating buting Yorme Isko Moreno. Okay? Paki-komento po na yung mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. So for now, I'm Ken Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Yo, yo! Dudoy 2.0. Sa vlog na to, wag kang bibitaw, bro. Yeah, yeah, let's go! Hey, hey, yo, yo! Dudoy palaging andito. Balitang totoo, walang plastikan dito. Sa politika o simpleng usapan, hatid ay raw vlog, diretsong katotohanan. Dudoy 2.0. Laging trending ang kwento. Sa YouTube, hanap mo to. Political vlog na swak sa'yo. Para makiride, wag na magpahuli. Sa bawat issue, may banat si Dode. Wala na, seryoso pa. Dodoy 2.0, siguradong panalo ka. Dodoy 2.0. Laging trending ang kwento. From Luzon. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Sa lahat ng viewers ni Dodoy Te, ito, yun, steady lang kayo dyan sa Gedli, please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo, God first! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like